Maligayang pagbabalik mga kazitsyan. Sa video na ito, susundan natin si Robert McCall, dating assassin ng CIA, sa action at thriller na pelikulang Equalizer 2 na ipinalabas noong 2018. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa susunod na video. Kaya sit back and relax. Sa pagsisimula ng pelikula, makikita natin ang ating bida na isang kalmado at sistematikong si Robert McCall habang nagbabasa ng libro na sakay ng Turkish Railway na mula sa Istanbul. Pumasok siya sa bar ng tren at nakipag-inuman sa kanyang target, isang Turkish na lalaki na di umano kinidnap ng lalaki ang kanyang anak na babae mula sa Amerikanong ina nito, para lamang takutin ang kanyang dating asawa at saktan ito. Sinabi ng lalaki na hanapin mo ang gusto mong hanapin sa Turkey, ngunit tila alam na ng lalaki ang pakay ni Robert. Kaya lumapit siya sa kanyang mga tauhan kung saan alam na ng ating bida ang gagawin sa puntong iyon. Nagset ng oras si Robert upang bilangin kung ilang segundo niyang isa-isang mapaslang ang mga kalaban. Kalaunan, tila natakot ang lalaki sa mangyayari sa kanya nang dumaan ang tren sa madilim na bahagi. Sa Boston, sa opisina ng abogado ni Grace, siya ang ina ng batang babae na dinukot ng Turkish na ama na maluhaluhang niyakap ang kanyang anak na dinala ng ating bida, kung saan tuwang-tuwa ang abogado ni Grace na tila nagpapasalamat kay Robert. Samantala, nagtatrabaho na ngayon ang ating bida bilang driver ng isang kumpanya ng transportasyon na ang madalas niyang sakay ay isang matandang lalaki na nagngangalang Sam Rubenstein. Si Sam ay may kaso na naghahanap ng isang obra ng kanyang kapatid. Ikinuwento niya kay Robert na ang naturang obra ay na-auction at kailangan niyang patunayan na ang obrang iyon ay gawa ng kanyang kapatid. Madalas na nakikipag-ugnayan si Robert sa kanyang mga pasahero habang nagmamasid sa kanila. Lumipat ang eksena sa lugar ng Belgium, makikilala natin ang lalaking si Mr. Calvert. Habang nag-aayos siya ng kanyang damit, nakita niyang duguan ng kanyang asawa na nakaupo sa hapagkainan. Lumalabas na isang grupo ng mga gangster na pinangungunahan ni Resnick ang nanakit sa kanyang asawa sabay pinatay sa kanyang harap. Pilit siyang pinaupo ng leader sabay sabi sa salitang, "Open your mouth." Samantala, pumunta ang ating bida sa isang tindahan ng mga libro upang kunin ang bagong librong kanyang in-order at sa puntong iyon, nakaharap niya si Grace. Kinikilala siya ng bata na kanyang niligtas, ngunit hindi alam ni Grace na si Robert ang tagapagligtas ng kanyang anak. Isang gabi habang nagmamaneho ang ating bida, nakatanggap siya ng pasahero na isang babae na tila may iniindang sakit at sinabihan siya ng isang lalaki na iuwi ang babae, ngunit sa palagay ni Robert ito ay posibleng biktima ng droga, kaya dinala niya ang babae sa ospital. Dumating si Robert sa apartment ng mga lalaking nanakit sa dalaga, pagkatapos ay sinabihan niya ang pinuno na gawin ang tama, ngunit tila balak ng lalaki na bugbugin ng ating bida kaya naisip nitong mag-lock ng pinto. Sa puntong iyon, pinagmamasdan ni Robert ang silid at itinatakda ang oras ng bilang upang isa-isa na namang pahigain ang mga kalaban. Sinubukan niyang tamaan si Robert, ngunit gamit ang card ng lalaki, nagawa siyang pahigain ni Robert kasama ang mga kaibigan nito at isa-isang nabali ang kanilang mga buto. Nang kinausap niya ang huling lalaki, sinabi niya sa kanya na tumawag siya ng awtoridad at sabihin sa kanila kung ano ang ginawa nila sa babae. Sa pag-uwi ni Robert sa kanyang apartment, napansin niyang nakasindi ang ilaw sa kanyang tinutuluyan. Lumalabas na si Susan Plummer ang nandoon, dating magkasama sa trabaho sina Susan at Robert. Nagsalo sila sa isang hapunan upang damayan si Robert sa pangungulila sa kanyang asawa. Nakalimutan ni Susan na ito ang araw ng kaarawan ng yumaong asawa ni Robert na si Vivian, at nagmungkahi siya na aanyayahan ng ating bida na bumalik sa dati niyang trabaho, ngunit nag-aalangan si Robert. Kinabukasan, nalaman ni Robert na ang isa sa kanyang mga kapitbahay na si Fatima ay nasira ang hardin, at ang mga dingding ng apartment ay nagkaroon ng mga pintura gamit ang spray. Sinimulan itong burahin ni Robert bago siya sinalubong ni Miles Whittaker, isang binata na madalas nakikipag-ugnayan sa ating bida at isang naghahangad na maging artist. Nag-aalok si Miles na tulungan si Robert na alisin ang pintura, at nag-alok itong bayaran siya sa tamang presyo. Ngunit sinabi ni Robert sa kanya na pagkatapos na lamang ng kanyang klase. But I appreciate the offer. Kinalaunan, nakipag-usap si Susan sa isang kasamahan na si Dave York upang imbestigahan ang pagpatay sa pamilyang Calvert. Bago umalis si Susan, nagkita sila ni Robert at ipinaalam sa kanya na pupunta sila sa Belgium upang imbestigahan ang pinangyarihan ng krimen.
Si Susan ay bumalik sa kanyang silid sa hotel kung saan siya ay sinundan ng dalawang tulisan na umatake sa kanya. Nagsimula silang sumigaw tungkol sa pera, ngunit nakipaglaban si Susan hanggang sa kalaunan tuluyang siyang na-corner. Habang pinapanood ng ating bida si Miles na nagpipinta ng dingding, nang makatanggap siya ng tawag mula sa asawa ni Susan na si Brian, upang ipaalam sa kanya na si Susan ay pinatay. Si Robert ay lumipad patungong Washington para sa libing ni Susan at damayan si Brian na nagluluksa sa pagpaslang sa kanyang asawa. Kalaunan ay nagsimulang mag-imbestiga si Robert sa pagkamatay ni Susan sa pamamagitan ng pagsusuri sa footage ng kamera mula sa hotel, pati na rin ang mga larawan ng pinangyarihan ng krimen. Samantala, nasa kanilang apartment ang mga magnanakaw doon sa hotel kung saan napaslang si Susan nang makarinig sila ng pagring ng telepono. Hindi ito nagmumula sa alinman sa kanilang mga telepono, kaya nakakita sila ng isa pang telepono sa sahig. Nang sinagot nila ang tawag, biglang sumabog ang kanilang radyo at agad silang namatay. Lumalabas na ang grupo ni Resnick ang responsable sa pagsabog ng apartment ng dalawang tulisan. Natagpuan ng ating bida si Dave, isang dating operatiba ng CIA na naging freelance assassin at dating kaibigan at kasosyo ng ating bida na inakalang patay na si Robert. Ikinwento ni Robert ang tungkol sa pagpatay sa mga tulisan at natukoy niya na sila ay malapit ng mahuli, at ang pagkamatay ni Susan ay maaaring konektado sa pagpatay sa pamilyang Calvert. Nakita ng ating bida si Miles na may kasamang dalawang gangster na kapitbahayan. Sinundan niya sila sa kanilang apartment at pinatumba ang kanilang mga bantay, kinuha ang kanilang mga baril. Nandoon si Miles sa lugar na iyon, dahil di umano tutulungan siyang makaganti sa mga tulisang pumatay sa kanyang kapatid, ngunit dumating sa silid si Robert at nilinaw na wala dapat siyang negosasyon at pakikitungo sa mga lalaking ito. Si Robert ay isang tao na humarap sa kamatayan sa buong buhay niya, at nagbigay ng payo kay Miles na muling isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian sa buhay. Makalipas ang ilang oras, nagmamaneho ang ating bida ng pasahero na nagsasabing pupunta siya sa airport. Naghihinala siya sa taong iyon at sinadyang tumahak sa maling ruta upang maisiwalat niya ang totoong gagawin nito, kaya tinangka siyang saksakin ng pasahero. Nagmamaneho ng hindi kanais-nais si Robert upang mawalan sa pukas ang lalaki habang nagawa niyang sikuhin siya sa mukha ng paulit-ulit. Sinubukan ng lalaki na barilin ang ating bida, ngunit nagawa niyang magpreno at nakuha ang baril sabay pagbarilin siya ng 3 beses sa mukha. Kinuha ni Robert ang telepono ng lalaki at nakahanap ng nakakod na impormasyon dito bago niya sinunog ang kanyang sasakyan at itinapon ang katawan. Dinala ni Robert ang telepono sa bahay ni Dave kung saan nakilala niya ang asawa at 2 anak nito na babae. Ipinakita ni Robert kay Dave ang impormasyon sa telepono at sinusubaybayan kung saan ang lumalabas na telepono ay pag-aari ni Dave. Inihayag niya na pagkatapos niyang umalis sa CIA at ng iba pang mga kasama niya, na lahat ay tinuruan ni Robert at naniwala na patay na siya, nasangkot sila sa ilang masamang negosyo, at nang si Susan ay malalaman na ang kanilang kalakaran, kaya nagawa siyang patayin mismo ni Dave. Lumalabas na ang grupo ni Resnick, kasama ang dalawa na sina Ari at Kovac ang kasabwat ni Dave, kaya pinayuhan sila ng ating bida na magdasal na at malapit na silang mamatay isa-isa, at isang matamis na ngiti lamang ang iniwan ni Robert sa kanila. Dinala ng ating bida si Brian sa isang ligtas na lugar habang inaayos niya ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya kay Brian na maaaring patayin siya ng grupo ni Dave kung hahayaan niyang makarating ang grupo sa bahay nito. Samantala nagpipinta si Miles sa apartment ni Robert nang dumating sina Dave at Kovac upang magkunwaring mag-deliver ng pagkain. Pumasok sila sa apartment habang kausap ni Miles sa telepono ang ating bida. Inutusan niya si Miles na maghanap ng isang lihim na taguan sa likod ng kanyang bookshelf, ngunit nagsisimula na siyang mataranta. Kalaunan, nagawa nilang madakip si Miles, inaalam nila kung saan susunod na pupunta ang ating bida. Samantala habang papasok ang isang bagyo, bumalik si Robert sa kanyang bayan upang inihanda ang kanyang sarili para sa pakikipagsagupaan sa grupo ni Dave. Ang mga mamamayan ng bayan ay inilikas dahil sa bagyo. Dumating ang grupo ni Dave papasok ng bayan, ngunit pinatay lamang ni Dave ang gwardya sa pamamagitan ng pagbaril na may silencer upang makapasok sa bayan. Sunod nilang tinungo ang bahay ng ating bida, ngunit wala silang naabutan doon. Naisip ni Dave na pumosisyon sa isang tore upang maging tagamasid na may dalang sniper, habang ang mga kasama niya ay hinahanap si Robert. I got movement 12 o'clock.
Ngunit isang matinik na asasin at magaling sa pagtago ang ating bida, na tila isang daga na palipat-lipat ng pwesto. Ang tulisan na si Kovac ang unang biktima sa ginawang trap ng ating bida, kaya ayan ang nangyari sa kanya. Balisan na tinatawag ang kanyang kasama, kaya tumungo si Ari isa pang tulisan sa tabing dagat. Nakikita niya ang mga larawan ni Susan na tila nagsasabing mananagot ka at susunod ka na. Nang mahuli siya sa kawalan, sinaksak siya ni Robert at iniwan siyang malalang nasugatan. Sinundan ni Resnick si Robert sa isa pang tindahan at pinasabog siya ng isang granada na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa puntong iyon, si Dave na lamang ang naiiwan sa grupo sa tuktok ng isang tore na sinusubukang barilin si Robert gamit ang sniper. Nagawa niyang makipag-ugnayan sa ating bida at sinabing si Miles ay nakatago sa isang trunk ng sasakyan. Iginigiit niyang papatayin niya si Miles kung hindi isusuko ni Robert ang kanyang sarili. Nagpaputok siya ng ilang mga warning shot, ngunit sa sandaling makuha niya ang kanyang huling putok, nagawang patamaan ni Robert ang gulong ng kotseng sinasakyan ni Miles upang maiwasan na tamaan si Miles. Pagkatapos ay umakyat ang ating bida sa tore at hinarap si Dave. Pareho silang naglaban ng pantay at nagawang hiwain siya ni Dave. Dinukot ni Robert ang mata ni Dave bago kinuha ang kanyang kutsilyo at sinaksak siya sa tiyan, at pagkatapos ay hiniwan niya ang leeg ni Dave mula sa likod bago siya itinapon palabas ng tore. Pinalaya ni Robert si Miles at nakitang may sugat siya sa kanyang binti. Dinala niya ang bata sa kanyang lumang bahay kung saan ginagamot ang kanyang sugat at pinahinto ang pagdurugo. Nakita natin ang mga larawan ni Robert noong siya ay isang sundalo at mga larawan ng kanyang asawang si Vivian. Sa bahay, nakita ni Fatima na ang kanyang hardin ay naibalik at isang mural ang ipininta sa dingding ni Miles na naglalarawan kung ano ang tila buhay sa kanyang lumang bansa. Sa tapat ng dingding ay nakasulat ang katagang. Nakikita rin natin si Miles sa isang bus na nakikipag-usap sa isang batang babae mula sa kanyang paaralan habang nakita niya ang isang superhero na drawing na ginawa niya na naging inspirasyon si Robert. Nakita natin si Sam na muling nakasama ang kanyang matagal nang nawawalang kapatid na si Magda. Sa huling eksena, si Robert ay nakatayo sa labas ng kanyang lumang bahay at nakatingin sa malawak na karagatan, pagkatapos ay makikita natin na isinuot ang wedding ring nila ng kanyang asawa na si Vivian.